Ano ang gagawin mo kung may problema ang atay mo? Halika kayo, narito, pag-usapan natin yan. Ang ating atay ay mayroong kakayanang mag-regenerate. Ibig sabihin, kumbaga, nag-heal by itself. Pero hindi ito dapat abusuhin dahil it can only do so much. Ang ating atay ay nasa bandang kanang itaas ng ating abdomen at ito ay tumutulong sa ating mag-digest ng kinakain, magtanggal ng body wastes at marami pang iba. Kadalasan, ang mga taong mayroong sakit sa atay ay pwedeng makaranas ng paninilaw ng balat at mata, ang tawag dyan, jaundice. Pwede rin pong makaranas ng pananakit ng tiyan, pamamanas, pangangati ng balat, mas dark na kulay ng ihi pero maputla ang dumi, madalas sa pagkapagod, pagsusuka, kawalan ng ganang kumain at madaling magpasa. Maraming dahilan ang pagkakaroon ng sakit ng atay. Pwedeng dahil sa infeksyon sa background ng pagkakaroon ng hepatitis A, B, or C. Pwede rin pong dahil sa problema sa immune system, genetics, cancer, at syempre, lifestyle-related na rin. Halimbawa, inom ka ng alak. Masyado nagbi-build up po ang taba sa liver, sobrang dami ng naiinom ninyong gamot na hindi naman na kinakailangan. Ilang herbal medications, herbal meds, pwede rin po silang makadali sa mga atay ninyo at pwede rin pong dahil sa toxic na chemicals. Risk factor din po ng pagkakaroon ng sakit sa atay ang obesity, type 2 diabetes, pakikipagtalik ng walang proteksyon, at family history. Sa ngayon, karaniwang itinatanong ng mga tao sa akin ang pagkakaroon ng fatty liver. Mayroon po tayong dalawang big chunks dyan, yung alcoholic fatty liver disease at non-alcoholic fatty liver disease. Common sense lamang mga kapatid, kung kayo po ay inom ng alcohol, dun kayo papasok sa alcoholic fatty liver. Dahil po, alcoholic kayo eh. Kaya tigil-tigilan na ninyo yung pag-inom ninyo, wala naman po mabuting madudulot yan sa mga buhay ninyo. Yun namang non-alcoholic fatty liver, pwede po yung dulot ng hindi magandang metabolismo at syempre, sa kinakain na rin tulad ng sobrang matatamis dahil anything na too much carbohydrates ay pwedeng ma-store as fat. Again operative word, too much. Hindi ko sinasabing huwag kayong kumain ng carbohydrates. The same way, too much na fat pwede rin po magdulot ng fatty liver. Kaya, na kailangan, bawas-bawas lang. Teka, again operative word, too much. Sobrang dami ng taba at sobrang dami ng matatamis pwede po magdulot ng problema sa atay ninyo. Huwag ninyo pabayaan ito. Change your lifestyle na kung kayo ay madadiagnose ng ganitong sakit sa atay dahil pwede po kayong mapunta sa point of no return which is yung liver cirrhosis. Walang gamot dyan kundi liver transplant. Yung mga supplements na silibin phosphatidylcholine ay may mga pantulong lamang pero hindi panggamot sa liver cirrhosis. Kaya huwag antaying masira ang atay bago ka pa kumilos. Tandaan, kung ikaw ay napapagod, ang atay mo napapagod din. Huwag mong hayaang dumating sa point of no return. Ngayon, ang best na gawin ay umiwas sa impeksyon at mag-lifestyle change. More of whole foods, gulay, prutas, whole grains, nuts, seeds, legumes, fiber-rich foods, lean protein at umiwas sa sobrang matatamis at sobrang matatabaw pagkain. Mag-ehersisyo ka na rin kapatid at humindi sa mga pagyaya ng inyong mga barkadang masipag mag-inom at magbisyo. Walang mabuting magagawa yan sa mga buhay ninyo. Paano? Hanggang dito na lamang muna, makikishare po sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan, kapuso, kapatid at kung ano pa, baka sakaling mas marami pa tayo matulungan. See you next episode. Ingat!